Nung ako po ay sumunod sa Panginoon, isang bagay na una kong ginawa is to disciple my family. Yan. So, mahirap kasi kapag susunod ka sa Panginoon at humahayo ka sa mga tao na nandiyan dyan yung asawa mo tumatakbo, hinahabol ka ng takip ng kaldero or ng kaldero dahil walang sinaing sa loob ng tahanan. Ang pangit naman, na humahayo ka sa ibang tao, pinapatanggap mo sila sa Panginoon, naghahatid ka ng mabuting balita, pero yung pamilya mo is kaaway mo pala sa loob ng tahanan. Mahirap po yung gano'n. Ayan, a fruitful day everyone. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa Luke chapter 14 verse 33. Sabi po dito, "Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko." Yan. So by the way, ang konteksto ng talatang ito ay patungkol sa mga nagnanais na sumunod sa ating Panginoon, no? So kung makikita po natin, pinoint out dito ng Panginoon is yung mga tinatangkilik, dahil yan po ay isang sagabal talaga sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yes, there is a lot of situation that we choose to give up yung gawain ng Panginoon dahil sa tinatangkilik natin. There is a lot, no? Time, trabaho, business, so on so forth. Yan yung mga pinopoint out sa atin ng Panginoon. But we need to be wise and we need to be vigilant kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. That is specifically tulad sa panahon natin ngayon na hindi mo kailangan magtrabaho kapag sumunod ka sa Panginoon. Pero kung iisipin natin, paano yung pamilya natin, paano yung mga anak natin, paano yung asawa natin, paano yung personal life natin, aasa ba tayo sa mga ibibigay ng tao, paano kung walang magbigay? So yun po yung point na sinasabi dito ng Panginoon. Sino man ang hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. So I'll give you some point kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga bagay na to. So there is a lot of situation that we need to talk about it. For example, meron kang asawa. So kailangan mong kausapin ng mabuti ang asawa mo. Kailangan mong kausapin ng mabuti ang magulang mo, mga anak mo, not just to go for it na hindi ka man lang nagsasabi sa kanila. So paano kanila maintindihan? So one thing, nung ako po ay sumunod sa Panginoon, isang bagay na una kong ginawa is to disciple my family. Yan. So mahirap kasi kapag susunod ka sa Panginoon at humahayo ka sa mga tao na nandiyan dyan yung asawa mo tumatakbo, hinahabol ka ng takip ng kaldero or ng kaldero dahil walang sinaing sa loob ng tahanan. Ang pangit naman, na humahayo ka sa ibang tao, pinapatanggap mo sila sa Panginoon, naghahatid ka ng mabuting balita, pero yung pamilya mo is kaaway mo pala sa loob ng tahanan. Mahirap po yung ganon. So what I mean here is you need a wise decision if you want to follow Jesus. Kailangan maunawaan muna to ng mga tao sa paligid mo, especially ng partner mo in life, no? Para mas maintindihan nila na mahalaga yung ginagawa mo, kailangan ipaunawa mo sa kanila kung gaano kahalaga yung ginagawa mo. So yun po yung mga point na dapat nating maunawaan, na there is a lot of situation. If we want to follow Jesus, kailangan mo talaga ng matinding sacrifice. And I believe hindi naman 100% ng oras mo ay para lang sa ministry. Kaya nga po may sinasabi, there is a time for everything. No, kailangan mo ring magpahinga, kailangan mo ring makipagniig sa Panginoon, kailangan mong magtrabaho para i-feed yung family mo. There is a lot of everything that you need to alam mo yun, yung i-arrange lahat, no? Hindi po pwedeng may mapapabayad. Kailangan natin ng holistic approach, pero sometimes we need to compromise yung mga bagay na
kailangan natin personal for the sake of gawain ng Panginoon. So dapat maintindihan natin yun. We should know our priority. No? Yung priorities natin dapat alam natin. Unang-unang priorities natin is si God. No? Pagka sinabi natin priorities natin si God, number 1 si God. No? Pangalawa yung sarili. Bakit pangalawa yung sarili? Kasi kapag ka hindi mo iningatan yung sarili mo, lahat apektado. Hindi pwedeng una ang sarili bago Diyos. Kailangan una si Lord bago sarili. And then, pangatlo is pamilya, trabaho, and then ministry. Bakit po nahuli yung ministry? Bakit nauna si Lord? Siyempre, kailangan priority natin si Lord, number 1. Pangalawa, dapat maunawaan natin na mahalaga yung sarili natin dahil kapag tayo'y nagkasakit, tayo'y nagka-problema personal, malaking problema po yun dahil lahat apektado. Ano po yung pangatlo? Pamilya. Bakit? Mahalaga po yung pamilya na hindi natin sila mapabayaan. Kailangan natin i-provide yung mga pangangailangan nila. Kaya pang-apat po is yung trabaho. No? Bakit pang-apat yung trabaho kaysa sa ministry? Hindi mo matutustusan yung ministry kapag wala kang trabaho. Hindi mo matutustusan yung pamilya kapag wala kang trabaho. So, we need to balance everything. Hindi po ganun kadali, no? Pero, kita ng Lord yung puso natin at tutulungan niya tayo. Ako, personally, I experienced that. Kahit sa mga panahon na to, na-experience po namin ang asawa ko yan. Pero alam po namin na hindi magpapabaya ang Panginoon, especially kapag priority namin yung kingdom. Kasi kingdom is nagbibigay yan ng eternal significance. No? Lahat ng bagay na nararanasan natin sa mundo, it's temporary. Kaya dapat mas nakatingin tayo sa future in eternity. Yung pinakamahalaga. Pero hindi naman ibig sabihin na wala tayong gagawin. Yan po yung sinasabi ng Panginoon, no? Ako po, ang dami ko pong priorities, pero hindi ko napapabayaan yung pamilya ko, hindi ko napapabayaan yung gawain ng Panginoon, hindi ko napapabayaan yung sarili ko. Siguro nung umpisa, nung pinag-aaralan ko kung paano sumunod sa Panginoon, kasi talagang heart ko talagang sumunod sa Panginoon. Mahirap, dumadating sa point na nagkakasakit ako, pero the more na dumadaan ako sa mga ganang sitwasyon, ini-evaluate ko yung sarili ko at naghahanap ako ng solusyon kung paano ko magiging mababalanse ang lahat. No? Kumbaga, sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, on the spot kapag tayo'y nasa field na, doon tayo magkakaroon ng mas maraming experiences at doon tayo mas matututo. Sa pamamagitan po ng mga bagay na yon, doon tayo mas patuloy na lalago. No? Dapat maunawaan po natin yung mga bagay na yung mga kapatid dahil mahalaga po yun sa ministry. Dahil kapag hindi natin naunawaan yun at hindi natin ini-evaluate yung ginagawa natin, baka ma-burn out tayo at dumating sa point na i-give up natin yung pinakamahalaga sa lahat, which is yung ginagawa natin sa Panginoon. Maraming bumabagsak po na Kristiyano dahil mas priority nila yung mga temporary thing. Yan, dapat maunawaan po natin yan, ha. Maraming bumabagsak na mga Kristiyano or maraming mga disciple o manggagawa ng Panginoon na bumabagsak or tumitigil sa gawain ng Panginoon because of the wrong priorities. Yan, kaya pinupoint out dito ng Panginoon, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat ng kinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. No? So ako po in my career, sa career ko po, ako po ay isang draftsman. No? Maganda po yung position ko na trabaho, pero hindi na uubra sa akin yung ganong bagay kasi sa trabaho ko po, hindi po pwedeng basta-basta kang magpapaalam, basta-basta kang ihindi sa trabaho, no? Kasi draftsman so nakasalalay sa iyo ang project, no? Marami kang pwedeng gawin na kapag sinabi ng boss mo ay maaring maapektuhan kapag humindi ka. Ibabato ka kung saan-saan. Kung kakailanganin ka, urgency, kailangan mong pumunta. So, pinag-isipan kong buong mabuti yon.
No? Ayoko naman kasi na papasok ako sa trabaho tapos priority natin ang Panginoon. In the same time, pababayaan natin yung trabaho natin. Hindi magandang patotoo sa isang company kapag kaganon. Yung pinagtatrabahuan natin. Dapat ini-evaluate din po natin yung bagay na yun. Kailangan talaga nating pag-isipan ng mabuti. Kaya ako, from dropsman, ako po ay nag-ship from dropsman to driver. Kasi bakit? Doon ko nakita na mas magaan yung trabaho, less yung compromising, no? Minsan nakakapagpaalam ako, no? Nang ganun kadali kasi bilang driver, yung pinagdadrive mo naman, marunong mag-drive, no? Marunong din magmaneho. So, pero hindi naman ibig sabihin na hindi nila kailangan ng driver. Kung kailangan mo magpaalam, nakakapagpaalam ka. Basta magpapaalam ka lang 3 days in advance, yung mga ganong bagay. Pero sa karir ko po kasi as draftsman, architectural draftsman, napaka-importante po sa company, especially kapag urgent yung project. Isa po yun sa kinonsider ko. At talagang masasagasaan po ang ministry kapag nandun pa rin ako sa career na yun. So nagets niyo po yung point? I know we have different kind of situation in serving God. We have different kind circumstances. We have different kind of trials. But the thing is, hindi man tayo pare-parehas, pero yung solusyon na dapat na isusolusyon natin sa circumstances na yun, pareho lang. Ito yung sense of priorities. Okay? So yung kung paano mo pinapahalagahan ng Panginoon. Are you willing to sacrifice everything for God? Are you willing to surrender your career? No? Are you willing to surrender your comfort zone for the sake of the ministry, for the sake of the will of God? No? Nagagawin mo yung pagsunod mo sa Panginoon 100%. Yan. So yun po yung pinipoint dito ng Panginoon na kailangan willing kang isacrifice yung mga tinatangkilik mo. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ka na talagang gagawin. You need to balance in life. Especially kapag kapamilyado ka. Yung transition, hindi nawawala yung transitioning po sa buhay ng mga mananampalataya. So, kapag alam mo yung priorities mo, anumang transition ang dumating sa buhay mo, kapag ka-priority mo si Lord, hindi masasagasaan yung oras mo sa Panginoon. You will always find ways para ito ay masolusyonan nang walang nasasagasaan at walang nakukompromiso. Okay? So kaya yung rema ko po dito, give up everything that hinder you to follow Christ Jesus. Tandaan po natin, kapag pinili po natin ang Panginoon, hindi tayo talo. Alam natin na He owns everything. Kaya wala tayong dapat na ipag-alinlangan sa Panginoon. He will provide everything that we need. Basta seryoso tayo, basta priority natin siya, basta unahin natin siya, gawin natin yung kalooban ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Okay? So may reflection here is, sa talatang ito, ipinauunawa na ang pagsunod sa Lord ay may kaakibat na kondisyon para magawa natin ng lubos ang nais at kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, gusto ko lang din pong maunawaan nyo na yung thinking ko sa pagsunod ko sa Panginoon, maybe it's not your thinking. Okay? So, we have different of meron tayong iba't ibang attitude or character, thinking sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa Panginoon. Ang point lang dito is kung ano sa tingin mong tama, ipagpatuloy mo. Kung ano ang sa tingin mong mabuti na ginagawa mo para sa Panginoon, ipagpatuloy mo. Kasi there is a lot of point of service, no? We have different calling, no? So sa akin kasi ang calling ko ito ang thinking ko ganito ko kung paano i-priority ang Panginoon. So ikaw, paano mo i-priority ang Panginoon? Paano mo binabalance ang buhay mo when it comes in spiritual and secular? Okay, secular kasi trabaho, spiritual is service sa Panginoon. Okay, so it's depend on you. It's your own choice. Follow the conviction of the Lord. Saan ka ba talaga tinawag ng Panginoon? Importante po yun.
Importante na malaman po natin yung bagay na yun. Kasi merong burden merong conviction, no? We have different calling, okay? So, hindi lahat tinawag para magpastor, hindi lahat tinawag para maging evangelist, hindi lahat tinawag para maging prophet, teachers, so on so forth, no? Apostle, hindi lahat tinawag na ganun, okay? We have different calling. Tandaan po natin yan, hindi pare-parehas. So kung alam mo, dapat kaya nga sa Kristiyano, dapat alam natin kung saan tayo tinawag Alam natin kung ano yung calling natin. And higit sa lahat, dapat alam natin kung ano yung priorities natin. And number one, kahit anong calling meron tayo, dapat number one palagi sa buhay mo si Lord. Hindi pwedeng pangalawa, pangatlo, number one palagi. Okay? So motivation, if you choose to follow Jesus, you choose life. Okay? Kapag ka pinili mong sumunod sa Panginoon, ibig sabihin, pinili mo ang buhay. Kasi bakit? Jesus is the way to life. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Kapag ka hindi natin pinili ang sumunod sa Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, we are rejecting life. Okay? So, dapat maunawaan po natin yon. Application, I am willing to sacrifice and surrender to God everything I have because I know He owns everything and I am just His steward. Okay? So anumang posisyon ang binigay sa atin ng Panginoon when it comes in secular, be blessed and be thankful to God kasi nilagay ka niya doon hindi para hiyain ka o pahirapan ka. Nilagay ka niya doon dahil may purpose siya. Yung purpose, yun yung kailangan mong alamin kung ano yung purpose mo doon. Okay? So, yun lamang po. Nawa ay nakatulong sa atin tong mensahe na to. At I know is mas lamang po yung testimony ko. So, tulad nga po ng sinasabi ko kanina pa, we have different calling, no? Hindi ko sinasabi na yung calling ko is dapat calling nyo din. Evaluate natin yung sarili natin kasi we have different calling, no? Andyan ang Holy Spirit as to God kung saan ka ba talaga. Yun lamang po. Maligayang paglilingkod. God bless everyone.